Iginagalang ng Malacanang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa paghimok nito sa International Criminal Court na agad mag-imbestiga sa mga kaso ng extrajudicial killings sa war on drugs ng dating administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kung nais ng dating Pangulo na isumite ang sarili sa jurisdiksyon ng ICC, hindi raw ito hahadlangan ng gobyerno. Pero kung ire-refer daw ng ICC ang proseso sa Interpol na posibleng magpapadala ng red notice sa mga otoridad ng Pilipinas, obligasyon anya ng gobyerno na ituring ito bilang isang kahilingan na dapat pagbigyan. Sa ganitong kaso, ang mga law enforcement agency ng Pilipinas ay kinakailangang makipagtulungan sa Interpol bilang pagsunod sa itinakdang protokol. Kung tatanungin naman si Senate President Francis Escudero hinggil sa pahayag ng dating Pangulo, paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC? Siya yung umalis doon. Hindi sinasabi ko lang. Paano? Hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalikin yung tanong. Paano ngayon i-operationalize? Mas magandang tanungin siguro siya kung paano niya balak gawin yon. Sabi pa ni Escudero, ang foreign policies ay nasa diskresyon ng Pangulo at tanging papel lang ng Senado ay i-ratify kung muling babalik ang Pilipinas sa ICC. Anya, kung isa-cite ang ICC na may jurisdiction sila nung tayo ay miyembro pa, pero may provision din daw ang ICC na papasok lang sila kapag hindi gumagana ang justice system. Hindi ako nakahandang tanggapin yung statement of fact na yon na hindi nagpa-function ang justice system natin. Hindi ako nakahandang i-concede yun at aminin sa publiko dito man sa Pilipinas o sa labas ng bansa na hindi nagpa-function ang justice system natin. Sampal naman yata yun sa ating hudikatura at husgado para sabihin ng isang halal na opisyal yun. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel nauna nang magmungkahi na mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC at tratuhin daw ito bilang insurance policy sakaling ang sistema ng Pilipinas ay pumalpak. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.